Alright, so magandang araw muli sa inyong lahat mga ka-maestro. Ayan, so nagbabalik na naman tayo ngayon para dito sa ating panibagong video. Pero bago natin talakayin itong ating video natin ngayon mga ka-maestro, kung bago ka pa lang dito sa aking YouTube channel, huwag mong kakalimutan na mag-like, mag-comment, mag-share at syempre, i-subscribe mo na rin itong ating YouTube channel, El Maestro Sir Anton Official. Ulitin ko po, paki-search lamang sa inyong mga Google, sa inyong mga browser, sa inyong mga YouTube ng El Maestro Sir Anton Official at lalabas na po itong ating channel. Pakiclick lamang po ang subscribe button dyan kasi libre lang naman po yan, wala pong bayad yan. And syempre, ang notification bell button, pakiclick na rin po para manonotify kayo. Always updated kayo every time na may mga bago tayong upload na video katulad nito. Alright, so nabanggit ko na kanina ka-maestro, meron tayo ngayong panibagong video. Video natin ngayon mga ka-maestro ay pag-usapan pa rin natin itong may kaugnayan dito sa ibinabang Executive Order number 61 kahapon ng ating Pangulong Marcos. Alright, so syempre, karamihan sa mga tanong ng ating mga ka-maestro dyan, no, sa mga nakikita ko sa post sa social media, sa mga comments, sa mga post natin, and syempre sa mga PM, may mga nagtatanong din, no, aside syempre sa kung tuloy ba ang ating PBB, is eto, no, kung tuloy pa rin ba ang paggawa ng ating RPMS, no, particularly yung RPMS portfolio para sa school year 2023-2024. Ayan, so katulad po ng tanong ni Ma'am, si Ma'am Giselle. So marami po silang nagtanong sa atin, so ito lang po ang isinama natin sa video. So sabi ni Ma'am Giselle, so shout out kay Ma'am Giselle, anong mangyayari sa mga support ng RPMS ngayon? Magsasubmit pa rin ba? Ayan, so alam naman natin, di ba? Karamihan sa mga kamaestro natin yan ay nagsisimula pa lamang, no, sa pag-ayos ng ating RPMS portfolio. Sa tingin ko, antayin po natin yung magiging official memo or statement ng DepEd patungkol dito. Wala po tayo, kahit sino man ay wala po tayo sa katayuan, no, para sabihin yes, tuloy pa, para sabihin yes, hindi na tuloy, ano po. So lahat po ng sasabihin natin sa vlog na ito, sa video na to ay ating personal understanding, personal opinion based po sa ating analysis, no, sa inilabas na Executive Order number 61, at lahat po ng babanggitin ko rito ay hindi po siya official statement ng sa DepEd. Alright? Sa totoo lang mga ka-maestro, ang ibang agency po ay tapos na sa kanilang RPMS 2023. Kung hindi man lahat, karamihan siguro sa ibang departamento ng ating pamahalaan ay tapos na sila sa kanilang RPMS 2023. Alright? So bakit sila nauna, no? Dahil tayo pa, umpisa pa lang. Siyempre, ang basihan po kasi ng karamihan sa mga agency natin, no, siguro lahat, maliban lang sa DepEd, ang kanilang rating period po ay nagsisimula January hanggang December each year. Ano po? So, in the case of RPMS 2023, so ang naging rating period nila is from January to December 2023. Kaya siguro karamihan sa kanila ay tapos na, nakapag-submit na ng kanilang RPMS portfolio. Alright? Now, sa DepEd naman, sa atin naman, sa Department of Education, syempre magsisimula pa lamang tayo sa pag-ayos ng ating portfolio, no? Although siguro ang iba, yung talagang sobrang sisipag, baka sila ay tapos na, or may mga nagsabi nga patapos na sila sa kanilang RPMS, okay? Pero mostly, majority sa mga kamaestro natin, based na rin sa mga nakakausap natin, nagsisimula pa lamang sila sa pag-ayos ng RPMS portfolio for fiscal year 2023. Okay? Bakit tayo nahuli, no? Bakit El Maestro, bakit yung ibang agency tapos na, tayo nagsisimula pa lang? Syempre, iba po kasi ang ating rating period. Kung ang rating period ng ibang agency is from January to December, tayo naman ang pinagbabasihan natin dito is yung school year. Ano po? So, sa fiscal year 2023, ang rating period natin dyan ay nagsimula last year, August, dahil yun naman po ang ating first day of school, di ba? August 29, at nagtapos naman siya nitong nakaraan lamang na May 31, 2024. So yun po yung ating pinaka-rating period for the fiscal year 2023 na siyang pagbabasihan natin syempre sa pag-ayos ng ating mga MOBs for RPMS 2023 na siya naman magiging basihan ng ating PBB 2023. Kaya sa tingin ko po, no, at based na rin sa ibang mga source natin, ito po para lamang sa akin, gagawa pa rin tayo ng ating RPMS, no, kasi nga siya ang magiging basis ng ating PBB 2023. As stipulated naman po sa ating Executive Order number 61, meron pa rin tayong PBB 2023. Ano po? Now, depende na po yan, no, sa ating agency, no, sa DepEd, kung ito ba ay babaguhin or pasisimplihin na agad or same process pa rin, no? Kaya sabi ko kanina, antayin po natin yung magiging official statement po ng ating departamento, ano? Kasi nga nakalagay din sa Executive Order number 61 na ang PBB 2023 ay siyang magiging transition period. Ano po? Kaya nga, 'di ba?
stipulated din doon sa executive order na binibigyan ni BBM ng 6 months ang binuong TWG para gumawa ng transition plan, no, na magiging basis ng PBB 2023. Ayan, so para sa magiging performance management and incentive system natin, depende na yan nga sa magiging pag-aaral ng TWG within 6 months. Okay? Ang magagawa lang naman natin ngayon, sa panahon ngayon, ay antayin natin dahil check naman po ako at nakakasiguro po ako na maglalabas po ng official statement po ang ating kagawaran or through memo, no, patungkol dito sa Executive Order number 61 na ito. Alright? And tatandaan din natin, huwag natin kakalimutan, ang EO61 ay suspension lamang ng RBPMS o yung ating Results-Based Performance Management System at PBIS o yung ating Performance-Based Incentive System, no? At nakinabibilangan ng PBB o yung ating Performance-Based Bonus at PI na tinatawag naman natin ng Performance Enhancement Incentives. Okay? So nakadepende sa pag-aaral ng ating TWG kung aalisin na talaga ang RBPMS at PBIS. Okay? Nakakasiguro naman tayo na kapag nakita nila na mayroon talagang problema, malaki ang problema, so aalisin na yan yung ating RPMS, pero nakakatiyak naman tayo na maggagawa sila ng panibago. Okay? Maggagawa sila ng panibago, may kapalit na bago yan na mas maganda at mas simple. Okay? Sa kabilang banda naman, kung mananatili naman itong ating RPMS at hindi siya papalitan, yung pa rin ang kanyang pangalan, no? Nakakatiyak din tayo na ito ay aayusin, aayusin, papagandahin at papasimplihin dahil yun naman talaga ang tinutumbok, no? Yun naman talaga ang ultimate goal, no? Bakit nagbaba ng Executive Order number 61 ng ating Pangulong Marcos? Yun ay wag nang gawing komplikado ang mga bagay-bagay, no, sa ating trabaho, wag nang pahirapan, no? Hindi lang ang mga teachers, kundi lahat ng government employees. Yun naman talaga ang pinupunto nitong Executive Order number 61. Wag nang gawing komplikado ang lahat ng bagay-bagay, lalo na itong RPMS, di ba? Alam naman natin, yung RPMS ay talagang hindi naman sa pag-aano, kundi talagang yan ay sakit sa ulo, no, dahil sa dami ng mga hinihingi mga MOBs, no? Syempre, kailangan natin mag-picture-picture, di ba? Para makapag-submit tayo nitong ating mga MOBs para sa RPMS, no? Kumbaga sa dagdag pasakit, no? Itong ating RPMS. Kaya siguro yun ang aalisin, no? Yun, alisin na yung mga ganong pasakit, no, sa mga government employees, especially sa atin, sa mga teachers. Okay, so dito ko natatapusin tong ating video mga kamaestro. Ayan, so hopefully nasagot ko yung katanungan ni ma'am at syempre yung iba mga nagtatanong pa sa atin. Ayan, so antabay lamang kayo sa mga latest update pa patungkol dito sa ating suspension po ng ating RPMS at yan ay naman agad-agad nating ibabalita dito sa ating channel. Kaya kung hindi ka pa nakapag-subscribe, subscribe ka na para ikaw yung unang makapanood ng mga videos na ina-upload natin, katulad nito, yung mga updates about sa DepEd. And syempre, click mo na rin ang notification bell button dyan, no, para manonotify ka, updated ka pag may mga bago tayong uploaded na videos. So muli, maraming salamat sa inyong panonood at pakikinig. Once again, El Maestro, see you on my next vlog. Bye-bye!